Today, I want to share the gospel about religious people spirituals. Ug karon ang mensahe nga atong paghisgutan kabahin sa sukli ang kaaway. We read the Bible, 1 Peter chapter 5, 8 to 9. Og atong basahon ang atong mga Biblia sa 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 8 hangtod 9. Pagmaigman o pagmabinantayon kamo kaya inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nangulong. Nangita og tungbunon. Ligunang inyong pagtub sukli siya kay nasayod kamo ang inyong isig ka magtotoo sa tibuok kalibutan gisulayan usab sa samang alantoson. Amen. Everyone value your life. O ang matapos sa kanato ilang gihimong pilingko ng ilang mga kinabuhi. However, not everything turns out the way they expected. Apan dili sama sa ilang gituhuan ang nahitabo. Why is this? O ngano man nga nahitabo kining butangan? We have fallen prey to Satan's deception and temptation, losing the ability to control ourselves. O kitang tanan nahulog sa litag o tentasyon ni Satanas o nawad ang pagkontrol sa atong mga kinabuhi. According to the ancient Chinese military strategies, knowing the enemy and knowing yourself will lead to victory in any battles. O sumala sa giingon sa mga karaang Chinese nga mga sundalo, ang estratehiya sa kaaway mao nga kinahanglan makabalo ka sa imong kaugalingon nga kadaugan ug sa matag gubat. So knowing the evil and our authority will lead to victory in any battle against him. O kinahanglan makabalo ka sa atong kaugalingon bulahan magiya ni sa kadaugan. First of all, why do we fail in our fighting against the evil spirits? O ang pinakauna, nganong mapakyas ta sa atong pakig-away laban sa mga demonyo? Through knowledge, spread the false information that evil would become like God if we should eat the fruits of the Garden of Eden. O pinakauna, pinaagi kuno kini sa atong mga kaalam kay nasulti og sayop nga impormasyon nga si Eva mahimong sama sa Ginoo. God did not allow eating in the middle of the Garden of fruits. O ang atong Ginoong Jesucristo wala gayud niya tumuti nga mukaon sa Eva sa mao nga bunga. But after some time, Eve forgot the message of God. Apan sa human kapipila ka mga panahon, si Eva nadimot gayud siya sa sugo sa Ginoo kaniya. Because the evil spirit is a better approach to them and the deceiving spirit come upon them. Tungod kini kay gitintag siya sa kaaway nga mahimo siyang maalamon kung mukaon siya sa maong prutas. Bible says Genesis chapter 3, 4 to 5 says. O sa Genesis chapter 3 verse 4 to 5, Ningon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo nga nasayod mangud siya nga kun mukaon kamo niini, maablihan ninyong sarabutan o mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. God says truly you will surely die. O ang Ginoo gisulti kanila nga ikaw mamatay gayod. But the evil spirit says you will not surely die. Apan ang demonyo mingon kanila nga dili kamo mamatay. The purpose of the evil spirit change the word of God. O nagtungong naman sa demonyo mao nga usbon gayon ang pulong sa Ginoo. That's why many people destroy their life because of the deceiving spirits. O mao na nga daghan kay mga tawo nga naguba kayo ng ilang kinabuhi tungod kay giuwag kayo sila sa kaaway. And then through emotion of the evils, allowing the greed and causing her to break God's laws. O ang ikaduha pinaagi gayon sa iyang emosyon. Midako kayo ang iyang garbo sa iyang kaugalingon ug tungod niini nahimula gayon siya sa balaod ni Ginoong Jesucristo. Adam's greed fueled his desire to become like God.
O ang garbo ni Adan, miguba kayo sa iyang tinguha nga mahimong sama ni Ginoong Hesukristo. Genesis chapter 3 verse 6 mentions. O sa Genesis chapter 3, 3 versikulo 6 sa gingon, sa pagkakita sa babae nga maong kahoy, manindot kaayo og lamig kanon ang bunga niini o makahimo niyang maalamon, miguwa siya bunga o ikaon niya kini. Unya giatagan niya ang iyang bana o ikaon usab siya. Amen. They signify their long emotions. O nauwag ngayon sila sa ilang sayop nga mga pahuna-huna. This is the tree of the fruits looks like very good. O sama nga usa ka prutas lamig mo dili kaayo nga kanon. And then Ego ate it and gave to husband also. O si Eva mikaon niini og iya usab kini gihatag sa iyang bana. So I tell you the truth, do not follow the not holy peoples. O sultian ko kamo sa tinuod na dili ta pwede nga mosulod sa dili balaan ng mga katawhan. Somebody's experience about this world, they join the worldly pattern fiesta and enjoying the worldly fiestas. Ug sama nga kita nakasulay nga kita moapil sa mga fiesta ug mukaon didto. Oh, we enjoy worldly fiesta, enjoying our lives. O kita nagbalipayon sa pag-attend nato sa mga fiesta. And then invite their friends. O atong imbita atong mga higala. This will make a temptation with them and friend all accompanies. O kini makahimo nato temptasyon. As a Christians, we have a fiesta, only fiesta, Sunday worship service, every prayer meeting and the evangelism is the very wonderful fiesta in the Lord. O bilang usa ka Kristohanon, ang fiesta kuno nato mao ang pagsimba nato matag Domingo ug ang pagsangyaw nato sa pulong sa Dios. That's why I tell you the truth. If you want to keep your peace very holy, do not follow the pattern of this world. O mo nang gisultian ta ni pastor sa kabatuoran kung ganahan ta magpabili ng atong pagtuo dili ta mosunod sa unsay lakang diri sa kalibutan. So we must follow the pattern, attitude of our Lord Jesus Christ. O mo nang kinahanglan kuno ta mosunod sa kinaiya ni Ginoong Hesukristo. That's why we must be very carefully distinguish what the Lord God wants for you and I. O mo nang kinahanglan mag-amping ta kung unsa gay gusto sa Ginoo para kanimo o kanako. The Bible teaching us very clearly. That's why we must meditate the Word of God day and night continually, no stops. O ang pulong sa Ginoo nagtudlo ka nato nga magmalandong ta sa pulong sa Dios adlaw ug gabi ug dili ka mahunong niini. And then we can find our identity very clearly through Bibles. O makaplagan nato ang tinuod natong kinaiya pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Dios. And then we will have a new vision and new hope in the Lord Jesus Christ. O ikaw makabaton kayo ng panibag-o pananawon diha ni Ginoong Hesukristo. Second one, it is important to know who we are. O ang ikaduha pinaka-importante nga makabaluta kung kinsa gayud kita. Many people do not know who they are. O daghan kay mga tao diri sa kalibutan nga wala sila kabalo kung kinsa gayud sila. So we participate in the grace of Jesus Christ. Jesus Christ disarmed the demon's spirit on the cross. O kita ni apil kayo sa grasya diha ni Ginoong Hesukristo o sa Jesus iya kayo gisuklan ang kaaway diha sa cross. Bible says very clearly, Colossians chapter 2, 14 to 15. O gisulti kayo klaro ni Ginoong Hesukristo sa Biblia sa Colosas 2:14-15. Gipapas niya ang tanan ng mga utang lakip ang mga kasabutan bahin ini o giwawsang niya ang tanan pinaagi sa paglansang nini dito sa cross o pinaagi sa iyang kamatayon sa cross gibuntong ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o otoridad gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapindihan. Amen. Amen. When
Jesus died on the cross, Jesus Christ having disarmed the power and authority of the evil spirits. O sa dinhang mamatay gayon si Ginoong Jesucristo, nasuklan gayon niya ang gahom sa demonyo or kaaway. That's why Jesus Christ triumphing over the evil spirit by his death on the cross. O mao nang hatagan kay kadaugan ang kabatayon ni Ginoong Jesucristo pinaagi sa iya pagkamatay sa cross. And then Jesus Christ revealed everything through the Holy Spirit teaching us. O iya kay gipakita ang tanan pinaagi sa balang espiritu nga mao'y nagtudlo kanato karon. That's why we must learn it very carefully. We have a power and authority given to us by Jesus Christ. Mo nang ginhanglan makapunta tungod kay aduna tay gahom o autoridad nga gihatag ni Ginoong Jesucristo diri kanato. This is the very important identity as a Christian. O mao ni ang pinaka-importante nga pinaiya bilang usa ka Kristohanon. When we know this one very clearly, we can command the evil spirit, not follow the evil spirits. O kung nakabalo gayon ta niini klaro kaayo makapapahawa gayon ta sa mga kaaway. So many people destroyed this kind of their life because of the deceiving spirit kept upon their lives. O daghan kuno kay mga tawo nga naguba ang ilang kinabuhi tungod kay nauwag gayon sila sa bitik sa kaaway. That's why Apostle Peter mentioned we must resist the evil spirit in our lives. Mo nang si Apostoles Pedro mingon gayon nga kinahanglan suklan nato ang kaaway diri sa atong kinabuhi. Evil spirit working around our life like a roaring lions to find someone deposed. Tungod kay ang kaaway gayon naglihok gayon sama sa nangulog nga leon nga nangita og tukbonon. Do not give your time and your talent, your whole life for the evil spirits. O gayon kay dihatag ang imong oras panahon para lamang sa demonyo. We must protection our life from the roaring lions. O kinahanglan nga proteksyonan nato ang atong mga kinabuhi gikan sa nangulog nga mga leon. That's why we must be alert, wake up all the times for make a victory in our lives. O mo nang kinahanglan magmata gayon ta bulahan matagan gayon kadaugan ang atong mga kinabuhi. The evil spirit possess great authority to lavish Isaiah chapter 14 verse 12. O ang demonyo na nagiyag dagko kayo mga autoridad sa Isaiah chapter 14 verse 12. How you have fallen from heavens, the morning star, son of the daughters. Unsang pagkita mo ang nahulog ka magikan sa langit o mare sa Babylonia, ang mahayag na kabugason. Unsang pagkita mo ang nakukat ka man kaong daghan ng nasod ang gibuntog nimo. Another Bible says, Ezekiel chapter 28 verse 14. O sa Ezekiel 28:14, You are anointed as a guardian cherubs, so I ordained you. So you sa are on ato the sa holy pagkita mo mountain kanimo sa God. taramang sa Eden, ipabatayan ko ikaw sa usa ka anghel dito sa balaang bukid sa Dios, o maglakaw-lakaw ka taliwala sa mga bato o nga nangilak-hilak. Lucifer was a very good worship leaders in the kingdom of heaven. O si Satanas siya usa ka maayo nga pangulo dito sa ingharian sa langit. But she was become like a God Almighty. Pride is arrogance. Apan aduna siya'y garbo nga gusto siya mahimong sama ni Ginoong Jesucristo. God was destroyed and drive out from the heavens. O maoto magiguba kayo siya ni Ginoong Jesucristo o ipapahawa siya dito sa ginharian sa langit. Like Adam and Eve committed the sin against God, banished them from the garden of Eden. O sama ni Adan ug ni Eva nga nakasala diha sa Ginoo ipapahawa sila dito sa ginharian sa langit. So I tell you that just worship leader and church leader and all members of church must be very humble and gentle-minded. Mao nang gipahimangnuan ta ni pastor kitang tanang mga pangulo sa simbahan, worship leader kinahanglan magpaubos kuno ang atong mga kasing-kasing ug hunahuna. We must protection ourselves by our
good attitudes. O kinahanglan proteksyonan nato ang ato ang kaugalingon pinaagi sa mga maayong batasan. Bible says Luke chapter 10, 17 to 19. Ug sa Lucas 10:17 hangtod 19. Luke chapter 10, 17 to 19. The 72 returned with the joy and said, Lord, even the devils submit to us in your name. He replied, I saw Satan fall like a lion. Nakita ko si Satanas na nahulog ingon sa I have given you authority to trample the snake and the scorpion and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Amen. Jesus Christ sent the 70 disciples to preach the Gospels. O si Ginoong Jesucristo nagpadala 72 ka mga sulugoon para pagsangyo sa pulong sa Dios. And then they could drive out devil spirit by the name of Lord Jesus O Christ. sila makapapahawa sa demonyo pinaagi sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Because Jesus Christ gave to them authority, already power, drive out devil spirit, heal the sick people, help the poor people. Jesus gave them authorities. Tungod kay si Ginoong Jesucristo naghatag og otoridad kanila sa pagpahawa sa mga demonyo o pag-ayo sa mga masakiton. God's authority rules over worldly powers. O ang otoridad ni Ginoong Jesucristo nagdumala gayud diri sa kalibutan. As a Christians, we must available the authority of God given to us. O bilang usa ka Kristohanon, kinahanglan gamiton nato ang otoridad nga gihatag ni Ginoong Jesucristo diri kanato. And then we will not fall into the temptation, any kind of situations. O mao nang dili kayo ka mahungno sa temptasyon, bisag unsa mga sitwasyon ang makahitabo kanato. Do not live under the power of the evil spirits. O dili ta kinahanglan nga mopuyo sa gahom ilalom sa mga kaaway. So most of the people, even though Christians, many people living under the power of the evil spirits. Tungod kay daghan kay mga tawo nga nagkinabuhi karon sila ilalom sa mga daotang espiritu. Because they could not overcome the evil spirit working in their life, they could not control their lives. Tungod kay dili sila makalingkawas sa kaaway nga naglihok sa ilang kinabuhi. That's why they committed sin and sexual immorality, evil desire, and they're doing not good attitudes. Mao padayon kay sila sa pagbuhat sa daotan bisan ang mga malaway nga mga butang. That's why we must be very peaceful, holy life to protection our lives. Mao kinahanglan gayud kuno ta nga magmatidot anong bulahan maproteksyonan nato ang atong mga kaugalingon. Our life is very valuable things. Tungod kay ang ato ang kinabuhi bilidhon kuno kini kaayo. But many people destroyed their life by their wrong actions. Apan kadaghanan sa mga tawo nga naguba ang ilang mga kinabuhi tungod lamang sa ilang mga daotang binuhatan. Because of the lacking knowledge of God in their lives. O tungod dili nakulangan sila sa kaanam sa ilang mga kinabuhi. Prophet Hosea prophesied, my people destroyed because they have lacking knowledge of God. O si Propeta Hosea miingon nga ang mga katawhan naguba tungod kay wala sila kaanam sa ilang mga kinabuhi. That's why they cannot believe in the authority of God Almighty. Mo nang dili gay sila makatuo sa unsay awtoridad ni Ginoong Jesucristo. We must believe God Almighty is our good helper and protection. O kinahanglan mo tuotan nga si Ginoong Jesucristo mao ang atong maayong magtatabang. God's authority rules over worldly powers. O ang awtoridad ni Ginoong Jesucristo nagdumala gayud sa kalibutan. Almighty God gave us the message, John chapter 1 verse 12. O mihatag gayud siya maayong mensahe sa Juan 1 bersikulo 12. Therefore, who listen to him, to those who believe in his name, he gave the life Apan kadto to midawat each ug isali kaniya giatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So we are the children of God. O kitang tanan mga anak ni Ginoong Jesucristo. As the children of God, we have authority as the Son of God. O bilang mga anak ni Ginoong Jesucristo
Kristo aduna tay otoridad. We must available our authority for all our lives. O ginhanglan gamito nato ang atong otoridad sa tibuok natong mga kinabuhi. And then we will never deceived by the evil spirits. O dili gayud ka mauwat diha sa daotang espiritu. Bible says in Luke chapter 11, 21 to 22. O sa Lucas 11, 21 hangtod 22. When the strong man fully armed guarded his Kung ang usa ka tawo nga kusgon o sangkap sa tanang hinaliban magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang butang. Apan kung may mas kusgan pa nga mosulod o mobuntog sa maong tawo, ang labing kusgan moilog sa tanang hinaliban nga gisaligan ni adtong tawhana o bahin-bahinon sa mga kusgan nga ang kinulis. As a man, we have no power than any kind of evil spirit. O bilang usa ka tawo wala gayud tay kahom sa paglaban sa mga daotang espiritu. That's why Almighty God sent His Spirit in us to overcome the evil spirit workings. Maong gipadala gayud niyang espiritu bulahan mabuntog nato ang tanang daotang espiritu nga naglihok sa atong kinabuhi. Almighty God promises you will receive the power when the Holy Spirit come upon you. The Holy Spirit overcome the all kind of evil spirit workings. O ang Ginoo misaad kanato nga makapatuntag kahom kung ang balang espiritu moabot kanato o makalinggawas ta sa tanang sitwasyon nga moabot sa atong mga kinabuhi. Holy Spirit help you distinguishing which is good or bad words. O ang balang espiritu magtabang nato sa paghibalo unsay daotan ug unsay maayo. That's why we must receive the Holy Spirit of God Almighty. O mao na nga kinahanglan gayud nato madawatan ang balang espiritu ni Ginoong Hesukristo. And then we lead by the Holy Spirit. Holy Spirit guide us, protection us, teaching us what shall we do. O ang balang espiritu mo imugiya nato, mutudlo nato, unsay angay natong buhaton. Sometimes I don't know what shall I do. O mausahay ko no si Pastor, wala siya kabalo, unsay iyang pagkabuhaton. And then I pray to God Almighty. Holy Spirit, come upon me, pull me, and teach me what shall I do. O mao na nga moampo gayud siya diha sa balang espiritu nga mangayo siya tabang kung sa unsay angay niyang pagkabuhaton. And the Holy Spirit come upon me, teach me very immediately. O ang balang espiritu motudlo kaniya. I can decide what can I do very well. O siya makadesisyon kung unsay angay niyang pagkabuhaton. Because the Bible says the Holy Spirit searches the all things, even though different things of God Almighty. Tungod kay ang Biblia nagingon nga ang balang espiritu nakakita gayud sa mga lalong nga mga pulong nga dili nato masabtan. So miracles occur when we carry out command to cast out the devils in Jesus' name. O ang milagro mahitabo gayud sa kung atong suklan ang demonyo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. So many people conquered by the demon spirits. O daghan kay mga tao nga nagguba gayud ang ilang kinabuhi tungod sa kaawa. Demon spirit will make discard and sickness and trouble in their hearts. O ang kaaway gayud maghatag nato kagool mga problema o mga kasakit. Demon spirit put the worry about and stress in our hearts. O ang daotang espiritu maghatag gayud natong stress o maghatag natong mga kabalaka. That's why we must immediately drive out, cast out all long mind, long thinking who put in our hearts. O mo nang kinahanglan papahawaon gayud nato ang tanang mga negatibo daotan diri sulod sa atong mga kasing-kasing. We have authority like this one, Mark chapter 16, 17 to 18. O gadunang kuno tayo otoridad sama sa giingon sa Marcos 16, 17 hangtod 18. These signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demon spirit. They will speak in new tongues. They will pick up snake with O their kung dili ang hands. timaan nga mabatungan sa motuo sa akong ngalan maghingirin sila yawa o manulgi sila ng dalayan-dayang mga sinultihan. Makakupon sila halas o kung makainom sila dilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang hamot sa masakiton o mga ayos sila. You have seen, nothing is impossible
in Christ Jesus. O sama nga inyong giawit nga wala imposible diha ni Ginoong Jesucristo. All these signs will accompany those who believe in Jesus' name. O kini nga mga senyales moabot gayon sa mga mituo diha ni Ginoong Jesucristo. In Jesus' name, drive out devil spirits in your situation, in another, your friend and your family, neighbors. O sa pangalan ni Ginoong Jesucristo, papahawaon gayon nato ang demonyo nga naglulog sa tuwa kinabuhi bisan sa atong mga pamilya o sa atong mga higala. All people, Filipino and church members must know this one. Drive out in our situation in the barangay city and all around the Philippines. We must drive out every kind of evil spirit working. O tanang mga tao diri sa Pilipinas o mamatag sa kanato kinahanglan makabalo kuno taong saon pagpahawa kuno sa mga daotang espiritu nga naghilok sa atong kinabuhi. Also, we must pray for the sick people, weak people to restoration their condition very well. O kinahanglan usab mamuampo ta sa mga maluyahon ng mga tao bulahan mabalik ang ilang mga kadasig ug kusog. This is our duty as a Christians. You and I, we can do that to us. O mao kini ang atong mga buluhaton bilang usa ka Kristohanon ug ikaw ug ako makabuhat sama niini. That's why we must know very clearly who we are. O mao nang kinahanglan gayud nga makabaluta kung kinsa gayud kita. Moses says, "Who am I cannot go back to the Egyptians." O mingon gayud si Moises nga kinsa ako dili gayud ako makabalik dito sa Ehipto. Because he was free from the Egyptians after killing the woman of the Egyptians. Tungod kay mipahawa gayud siya human nga iyang gipatay tong sa sundalo dito sa Ehipto. Moses was afraid to go back to the Egyptians. O mo na nga si Moises nahadlok gayud siya nga mobalik dito sa Ehipto. Almighty God says this. O ang labing gamhanan nga Dios misulti. Do not worry about I will be with you. I will go with you, Egyptians. O gayon kabadaka kay ako maguban kanimo dito sa Ehipto. Hallelujah. We must still holding the promise of God and Jesus Christ. Kinahanglan na umang naman nato ang saad ni Ginoong Jesucristo. So many people worry about the preaching the gospel, visit the house and pray for the sick people very well. Because they are lacking knowledge of God. O daghan ko na may mga tao nga nabalaka ko nga magsangyaw sa pulong sa Dios tungod kay nakulangan sila sa kaalam. What Jesus is teaching us, make a disciple every nation and baptizing them in the name of the Jesus Christ, teaching all of them practice and obey the word of God. O sama sa gisugo ni Ginoong Jesucristo nato nga kinahanglan gayud nga mabaptize ta pinaagi sa tubig diha ni Ginoong Jesucristo magsangyaw ta sa pulong sa Dios. And Jesus promised, I will be with you to the end of the earth. O gisaad gay ni Ginoong Jesucristo nga siya mag-uban ka nato hangtod sa katapusan sa kalibutan. This is the basic. Believe in Jesus Christ with us wherever we go. O mao gani ang kinahanglan natong buhaton nga motuon naman ta ni Ginoong Jesucristo bisan asa ta moadto. We are not alone every time, every moment. O wala naman ta inusara sa matag higayon. So many people are afraid about the situation because they thought they are alone. O daghan kay mga tao nga nahatlok gayud sa mga sitwasyon tungod kay nagtuo sila nga sila usalaman. The Bible mentions we are not alone. Almighty God and Jesus Christ will accompany with us through Emmanuel. O kinahanglan nato hinumduman nga si Ginoong Jesucristo nag-uban ka nato pinaagi sa pulong nga Emmanuel. That's why we must understanding what the Bible teaching us very clearly. O mo nang kinahanglan kay masabtan nato kung unsa gay ang isulti sa pulong sa Dios. Last one, the secret to victory in the real battle with the evil spirits. O ang ikatulo o katapusan ang sekreto sa kadaugan sa tinuod na pagigubat uban ang demonyo. Recognize the devil's true nature and the resolutely opposite hymns. O kinahanglan nga makabaluta sa tinuod nga tinguha sa kaaway ug suklan nato kini. So, in Jesus' name, by Jesus' blood, and with the promise of God's word, we can make a victory in our lives. O sa pangalan ni Jesus, pinagi
sa dugo ni Ginoong Kristo o pinaagi sa iyang saad makabaton tag kadaugan sa atong mga kinabuhi. Apostle Paul experienced many days very stress came to him. O si Apostoles Pablo nakasinati gayud siya nga daghan kay mga stress o mga kabalaka nga mahitabo sa iyang mga kinabuhi. Even though Apostle Paul was a very powerful ministry of God. O bisan to si Apostoles Pablo aduna siya maayo nga ministeryo diha ni Ginoong Kristo. The Bible says in Acts chapter 16 verse 18. O sa buhat 16:18 she kept this for many days. Finally, Paul becomes troubled and he turned around and said to the Spirit, in the name of Jesus Christ, iya kinigibuhat sulod sa dalang mga adlaw hangtod nga bisamukan si Pablo bilingi kaniya bingnan ng Espiritu. Sa ngalan ni Jesucristo bula gikan kaniya og mibula dayon ng Espiritu. When the Apostle Paul preaching the message everywhere, some women follow Apostle Paul and continue to speak speech spreading theirs. O sa dinan si Apostoles Pablo nagsangyaw sa pulong sa Dios na ay usa ka babayi nga sige kasunod-sunod diha kaniya. Then Apostle Paul was getting trouble in his heart. O si Apostoles Pablo aduna kay kabuk-ak diha sa iyang kasing-kasing. Sometimes you have an experience through someone, through some situation, you have a very trouble and big stresses. O mo sahay makasinati usab ta niini pinaagi sa ubang tawo nga mag-uol ta og masakitan ang atong mga kasing-kasing. And the Apostle Paul recognized the evil spirit came upon her, and in the name of Jesus Christ, I command you, evil spirit, come out from her. Og nakabalugay si Apostoles Pablo nga naa nagpuyo ang daotang espiritu mao na sa pangalan ni Ginoong Kristo iya gayon ang ipapahawa o ipagawas. At the moment the evil spirit left the house, O kumanian na ang daotang espiritu ni pahawa gayon sa maong babayi. she find the good mind again. O nakaplagan gayon diya or na kaplagan gayon diya maayong pamuna-una pagbalik. Before she was possession devil spirit and out of mind. O atong una siya gayon napuno sa mga daotang espiritu wala siya sa iyang una-una. When the Apostle Paul commanded in the name of Jesus Christ, come out of the devil spirit, and she was very restoration. O sa dinang ipapahawag gayon ni Apostoles Pablo ang mga demonyo sa iyang kinabuhi hatagan gid siya kagawasan. Likewise, many people possessed by the devil spirits. O sama niini daghan kay mga tao nga posas gayon sila sa mga kaaway. You and I, we are the all very good person by made God Almighty. O ikaw ug ako kita mga maayong kuno ta or matarong kuno lang tao nga gihimo ni Ginoong Kristo. But so many people why become a very low person? Apan ano man nga mga tao mahimo kunong dautan ng mga tao. Because they are possessed by the devil spirits. Tungod kay nailanom gid sila sa dautan. So we can drive out devil spirit in our life of persons. O mo nang makapapahawa kayo sa taas sa mga daotang espiritu nga naghihog sa atong mga kinabuhi. This is the authority by God Almighty. Matthew chapter 4 verse 10 says. O mo kini ang otoridad ni gihatag ni Ginoong Kristo sa Mateo 4 bersikulo 10. Jesus said Ituwag si to Jesus, pahawa sa tanas. Ang kasulatan na gingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagarin. Jesus Christ is the King of Kings, Lord of Lords. O si Ginoong Kristo mong hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Even though Jesus King of the world, there's Satan want to deceive the Jesus Christ. O bisan tuod siya Dios sa tanang mga Dios, si Satanas ganahan gyapon muguba kaniya. Jesus knew very well about the scheme of the Satan and away from me, Satan. O si Ginoong Kristo kabalugay siya sa tanang linihukan sa kaaway ug mo nang iyang gipapahawa gayon ang kaaway. We must command like Jesus Christ as a disciple of Jesus Christ. O kinahanglan gayon nga musulti ta sama diha ni Ginoong Kristo bilang mga sulugoon ni Jesus. When you have trouble and sickness, you can command all trouble, sickness come out, go away from me. Kung aduna tay mga kabukak o mga kasakit, pwede tang makakumad nga makapapahawa sa mga kabuol o kasakit sa atong kinabuhi. You can heal yourself very well. O kita mahimong
your condition very well. O ma-refresh kayo nato katong mga kinabuhi o mahatagag kaning kawasan. Because we have authority given to all our life from God Almighty and Jesus Christ. Tungod ni aduna kuno tayo otoridad pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. So we are the disciple of Jesus Christ. O kitang tanan mga disipulo ni Ginoong Hesukristo. We are the ministry of God Almighty. O nagministeryo kita diha ni Ginoong Hesukristo. We are the people of God. O kitang tanan mga katawhan sa Dios. We are the son of God. O kitang tanan mga anak sa So we Ginoo. have authorities commanded to give us meeting very well. O mo nang aduna tayo otoridad mga makapapahawa sa tanang demonyo sa atong kinabuhi. And the Bible says here, Revelation chapter 12 verse 11 says, O sa gipadayag 12:11. they overcome the hill by the blood of the Lamb and by the word of their testimonies. They did not love Gibuntog their sa akong mga kaigsuonan ng yawa pinagi sa dugo sa nating karnero sa kamatuoran sa sangyaw nila. Wala nila ihikaw ang ilang kinabuhi bisan sa kamatayon. The disciple of Jesus Christ contain the blood of Jesus Christ and the testimony of Jesus Christ in their lives. O ang mga disipulo ni Ginoong Hesukristo aduna kay dugo ni Ginoong Hesukristo nagsangyaw kayo sila nga may sugod sa pulong sa Dios. By the word of God and by the power of the Holy Spirit, they overcome any kind of evil spirit. O pinaagi sa pulong sa Dios o pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesukristo nakapapahawa kayo sila sa tanang daotang espiritu nga naglihok. Because they have a mind like this, they did not love their lives. Tungod kay aduna sila yung mga unang-unang wala nila higugmaa ang ilang mga kinabuhi. They did not save their life for the passion for the glory of God. O wala sila, or dili sila ganan nga luwason ang ilang kaugalingon hangtod sa kamatayon. That's why they could overcome the all kind of situation very well. O mao na nga nahatagan kayo sila or nakalinggawas sila sa matag sitwasyon. We must seek God Almighty. If we have a lacking of the knowledge of God. O mo nang mangayo gayud ta kung nakulangan ta sa kaalam diha ni Ginoong Hesukristo. Bible says here, James chapter 1 verse 1 to 5. O sa Santiago 1 hangtod 5. 1 to 5, we read the verses. Basahon nato. James, the son of God, and the Lord Jesus Christ, to the travel times scattered over sa tibok kalibutan ng consider it pure mga joy, isun, my ka bulahan ka mo ko ng whenever you mga go sa to the pagsulay place mo of ko fire and kaya nasayang light, ka mga iyang because pagtumisulayan you know lamang that aron ka the mga iyong testimony of matahulayan peace is panigulungan ang iyong kamalaho tayo mahigit ang nahigit kay ikaw kung hindi makulangan sa bisan bansa abang kuningan ninyo may makulangan o kaalam papangayuan siya sa Diyos o diligay siya mapakyas kaya ang Diyos mahinang tagon o malaluyon man sa tanan. Well, when you have a trial and suffering, you can think about, this is a very good opportunity for my cases. O kung aduna tay mga kabugat o problema sa atong kinabuhi, kini usa ka dakong oportunidad nga moduol ta ni Ginoong Hesukristo. Through strong trial and suffering, our faith will upgrade very much to overcome the trial and sufferings. O pinaagi gayud sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, ang atong pagtuo sa mulambo sa pinaagi ni Ana. You can realize the word of God more deeply, clearly. O ikaw mga pamanantong gayud sa lalong sa pulong sa Dios. You will not lacking anything and as understanding Bible very well. O dili gayud ka makulangan kung ikaw makasabot sa pulong sa Dios. That's why God gave us the suffering and trouble many times. O mao na nga sa Ginoong Hesukristo maghatag natong mga problema o mga kabugat. At that time, we must obey the word of God. O anong mga higayon na kinahanglan tang mutuman sa sugo sa Ginoo. James chapter 4 verse 7 says. O sa Santiago 4 versikulo 7. Submit yourself to Musa God. pag masinugtanon ka mo sa Dios, sundin ninyo ang yawa o mulagan siya. Important matters. First of all, we must submit ourselves to God Almighty, fully obey the word of God. O ang pinaka-importante kinahanglan ihatag nato ang atong kinabuhi ni Ginoong Hesukristo o magmasinugtanon kita niya. And
imong kinabuhi. This is the truth from God Almighty and Jesus Christ. O mo kini ang kamatuoran diha ni Ginoong Hesukristo. When you know that this truth, you will set free in your life. O kung ikaw makabalo ni kamatuoran, makatagan ka kagawasan sa imong kinabuhi. You will make a wonderful Christian life. O ikaw mahimong maayong Kristohanon. For this one, we must praise God Almighty and Jesus Christ with the whole heartedness. O para mabuhat nato ni kinahanglan po ampo kayutan ni Ginoong Hesukristo sa tibuok natong kasing-kasing. During these morning songs, I was encouraged and a challenger in my life very well. O ningon si Pastor nga sa inyo kunong pagkanta kuno nalipay gayud siya o nadasig ang iyang kasing-kasing. So we must praise God Almighty and Jesus Christ with the whole heartedly practice and the preparation. Mao na ang kinahanglan awitan gayud nato ang atong Ginoong Hesukristo sa kinasing-kasing gayud ug mag-andam gayud kita pagmaayo. In the Bible, the war between the king Jehoshaphat and the Elias armies and the Moab and the Ammonite fighting to each other. O diri sa pulong sa Dios ang pakigubat ni Haring Jehoshaphat o ang iyang kaalyadong sundalo sa Moab. We must believe that God is staying in our praises. O ginanang motuon nga si Ginoong Hesukristo nagpabilin sa atong lugar. Bible says in Psalm 22 verse 3. O sa Salmo 22 versikulo 3. And you are enthroned as the Holy One. You are the praise of Israel. Panbalaan ka o gidayeg sa Israel. Amen. Amen. When we praise God Almighty, God is there very clearly. Kung musimba ta ni Ginoong Hesukristo, si Ginoong Hesukristo naagayo diri sa atong mga kinabuhi. And the Bible says here, 2 Chronicles chapter 22. O ang ikaduhang Kronikas, kapitulo 20, 22 hangtod 23. As they began to sing and praise, the Lord said and wished against the men of Ammon and Moab, the mountains night who were invading Judah, and they were deputies. The men of Ammon Kuman siya mag-isabot sa katawan ng pili siya makakaw at may mawawit alam sa Ginoo nga magsulog sa gradong piste. Samtang naguna sila sa kasundaluhan, mapilang-ilang giawit, pasalamatin ninyo ang Ginoo, kaya iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Sa dinang nagsugod na sila pag-awit sa pagdayeg sa Ginoo, gilibog sa ginang kasundaluhan sa Ammon, sa Moab, sa Edomia, o misulog sa Huda o nagparok sila. Kaya kasundaluhan sa Ammon o sa Moab, iunay man sa pagig-away sa taga-Edomia, o sa nahurot na ninagpatay ang taga-Edomia, sila na sa pagnaunay, sa pagpinatyanay hangtod na nangahurot sila kamatay. At that time, Israel soldier and fighting with the Moab and the Ammonites. O gatong higayon na ang mga sundalo sa Israel na tigubat sa mga taga-Moab sa Ammon. They are far from the enemies to each other. O sila layo galit sila sa ilang mga kaaway. The Israel people soldiers praising God Almighty. O ang mga sundalo sa Israel nagsimba o nagdayeg sila sa Ginoo. And the angels of God working very powerfully help the destroyed one another enemy Moab and the Ammonite soldiers. O ang anghel gayon sa Ginoo, sila gayon ang ibuntog sa mga sundalo na nagbatok gayon sa taga-Moab sa Ammon. They were killed to each other. O nagpatyanay na sila sa matag usa. Israel soldier did not go there, but they were enemy killed to each other. Kaya mga sundalo sa Israel wala sila moadto dito o ang mga sundalo sa ilang kontra nagunay na sila pagpinatyanay. This is a very important example how the God is working through our praise, singing to God Almighty. O gani ang maayo nga ehemplo kung saan gay paglihok ni Ginoong Hesukristo pinaagi sa atong pagdayeg o pagsimba kaniya. We must realize our singing praise God is how much important in our Christian lives. O ginahanglan nga malantong ta kung unsa ka importante ang atong mga pagdayeg bilang usa ka mga Kristohanon. So every day and night praise God Almighty. Kahit sa matag adlaw o gabi ginahanglan nga
magsimba o magdayeg kuno ta diha ni Ginoo Jesucristo. King of David is mentioned about, I praise God Almighty 7 times every day. O si Haring David misulti gayud nga 7 times gayud siya nagdayeg ni Ginoo Jesucristo. How many of you praise God Almighty and Jesus Christ 7 times every day? O bilang kuno kanato nga 7 times nagdayeg diha ni Ginoo Jesucristo. Lift your hands. Iisa kuno ang inyong mga kamot. Someone praise God Almighty in the early morning, after eating, in the afternoon, in the evening. We can praise God Almighty. O gamuban kuno kanato diri nagsimba kuno sa Ginoo matag adlaw human kuno kaon paliudto. In the Bible, there is very wonderful examples. You can follow the attitude of David, praising God more than 7 times every day. O ginahan mo sunod gayud ta sa sugo sa Ginoo nga makasimba ta kaniya more than 7 times. Prophet Daniel, he was Daniel prayed to God Almighty more than 3 times every day. O si Propeta Daniel kuno gasimba gayud siya sa Ginoo more than 3 times a day. They become a very powerful ministry of God and King of Kings and the prophet and ministry of God. O sila nahimo gayud maayo gayud kayo mga sulugaw ng disipulo diha ni Ginoo Jesucristo. So stand firm on God's word and maintain the positive attitude in your life. O tindogi gayud ang pulong sa Ginoo o pabilin sa positibo nga batasan. So we must continue to fight with patience. O padayon gayud sa pakig-away uban ang pasensya. How to fight it? Bible mention Ephesians chapter 6 and 17. O unsaon man pakigubat sa giingon sa Efeso 6:17. Take the helmet of salvation, sword of the O Spirit, ilalim ninyo ang which is the kaluwasan word of ng God. panalikod sa ulo, gamita ang pulong sa Dios, idihatag kaninyo sa Espiritu, ingon nga espada. Amen. Amen. We must fight it another way. Mark chapter 9:29. O padayon ta sa pagbasa sa Marcos 9:29. Jesus replied, this kind can come out only by prayers. O kini makapapahawa lamang pinagi sa pag-ampo. There's the secret of God, how to make a victory in our lives. O mao kini ang sekreto saon nato pagbaton ug kadaugan sa atong mga kinabuhi. First of all, we must take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, word of God. O una sa tanan kinahanglan isulod gayud nato ang helmet sa atong mga kinabuhi. And the prayer meetings. O ang pag-ampo. Why we spend too much money for memorize verse every Sunday? Too much spend the time and the money like this. O ngano man kuno nga mogasto silang pastor og kwarta para sa pag-memory verse. Because the word of God is most important in the churches. Tungod kay ang pulong sa Dios importante kuno kaayo bilang usa ka Kristohanon. If you want to be a very strong, powerful Christian, memorize verses. Try from today, memorize verses. O kung ganahan kang mahimong maayong Kristohanon, sulayin kuno pag-memorize. Memorize verses will make you very strong, powerful Christian lives. O ang pag-memory verse kuno makahimo kuno nato maisugod ug malig-on ng mga Kristohanon. Finally, I tell you the truth. We can make a victory in our life through the word of God and prayers. O sa katapusan makahimo kuno tag kadaugan pinaagi gayud sa pulong sa Dios o pinaagi sa pag-ampo. One hand, we must hold in the word of God. O ang usa ka kamot kinahanglan atong lauman gayud diha sa pulong sa Dios. The other hand, lift your hand to God, praise. O ang usa ka kamot gayud atong ipataas sa pag-ampo. If you have a word of God and a prayer for honesty, you can make a victory. You can resist the demon spirit very fully. Kung aduna kay pulong sa Dios, ikaw gayud makapapahawa gayud sa kaaway. You will have a enjoying life or happiness in life. O ikaw gano makabaton ug malikayong sa imong kinabuhi. I will conclude message. The demon spirit is always watching our life, whether we know it or not. O sa katapusan, ang demonyo permi nga nagnantaw kanato, nakabalo man
we do not resist him, we'll become victims. Kay kung dili nato siya suklan, kita kuno mahimong mga biktima. The devil's goal is to kill and destroy even the chosen peoples. O ang tumong sa demonyo mao gayud ang paguba bisan ang mga piniling katawhan. Therefore, we must resolutely defeat the devil and be victorious. O mo na kinahanglan natong suklan ang kaaway ug magmadaugon. It is true important that I first obey. We must first obey the word of God. O ang pinaka-importante nga kinahanglan mutuman gayud ta sa pulong sa Dios. So I pray and bless you that your path in life will be wide open to the meditation, the word of God, and the regular prayer meetings. O ako nag-ampo kaninyo mga atong mga kinabuhi, maabli gayod pinaagi sa pagpamalandong o sa pag-ampo diha ni Ginoong Jesus. We pray, Father God Almighty, thank you so much for giving us the messages. We must resist the devil's spirit every moment in our life situation. Help all of us through this message. They can make a victory for glory of God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord.